Hi mga ka-friendships! May adlaw sa tanan! So mga ka-friendships, kamusta na ang lahat? Naku, magkita-kits ulit tayo sa video na to. Alam niyo mga ka-friendships, no? Wala talaga akong balak mag-disturbo sa inyo ngayong araw. Wala akong balak mag-vlog. Kasi alam nyo ba na tinatamad ako mag-vlog? Pero mga friendships, dito sa ating channel, bawal tamad dito. Kaya, nako, kailangan natin magsipag dahil kailangan natin magbigay sa inyo ng pang-update mga ka-friendships kasi malapit na ang TRF exam niyo. Kaya, nako, parating may mag-notify sa inyo dyang account. May bago naman tayong videos ngayong araw. So, mga ka-friendships, for today's video, nakita nyo ng ating thumbnail at nabasa nyo na din sa ating title, sa ating video ngayon. Tingnan nyo na. Naku mga ka-friendships, pinagpawisan ng lola ninyong aga-aga pa ngayon. 6 a.m. pa mga friendships. Ang init talaga. Naku, akala ko ang mundong umiikot sa araw. Ngayon pala ay Pilipinas ang umiikot sa araw. So, mahabang chikahan natin for today's video, mga friendships. Bakit? Nako, iwan ko anong trip ng division na to sa kanilang mga teacher applicants. Talagang sinusubukan ang galing ng mga applicants, ng mga teachers. Talagang parang pang graduate school, ginigisa talaga at pinipiga ang mga teachers dito sa questions na to. Dahil mga friendships, nako, masisira ang biure natin ngayon. Sa 4 na questions na to mga friendships, no, lahat ay mga situations. Nako, situational TRF questions. Nag-iibang content to sa lahat nating mga TRF reviewers or videos. Kasi mga friendships, talagang lahat na to ay mga situational questions at ang hahaba. Talagang matcha challenge tayong sumagot. Dito talaga makita ang galing. Sino ka talaga? Alam niyo yung binasa ko to, parang sa mga walang interesadong magbasa ng mga mahahaba, mapapagod agad talaga mga friendships. Talagang mawawala ng ganang sumagot. Pero, nako, ang ganda ng questions ha, mga friendships. Talagang mapapawaw ka sa ganda. Kaya, nako, para worth it, at sulit ang ating pag-vlog ngayong araw. Wag kayong umalis dyan at dumiretso sa comment section. Yes, alam kong kanina pa kayo pindot ng pindot sa comment section. Mamaya nyo na bisitahin. Samahan nyo muna ako. Pinagpawisan na ako. Kasi hindi tayo nag-electric fan. So, tiis ganda kapag nagva-vlog tayo mga friendships para walang kaagaw ang mga eksena ng manok dyan sa ating kapaligiran. Kasi super ingay, wala tayong noise remover, wala tayong boya mic kapag nag-vlog. Talagang talaga to, camera lang yan. Tapos ring light, yan lang yan. And panadag ilaw yan. So mga ka-friendships, huwag kayo mag-skip ng ads. Kailangan natin yan dito sa ating channel. Araw-araw ay Pasko. Nakapag-subscribe ka na ba? Naku, mag-subscribe ka muna dyan. I-click mo ang bell. Bakit? Para ma-notify kayo pag may bago tayong upload. I-share mo to sa ating mga friendship na alam mo nangangailangan ng ganitong content. Huwag maging madamot. Naku, mas lalo tayong binibless ni Jesus Christ kung tayo ay mapagbigay. Let's be a blessing din sa iba through this video. Share now. Share it now. Di ba mga friendships? At mamaya mga friendship bago natin i-end ang video, magbigay naman kayo ng like. Ang sarap kaya pakinggan, tingnan, panoorin. Ang mga videos na ang dami nag-like. So, ang sarap
gumawa pa ng mga videos, di ba? Hindi tayo mapapagod. Ganun kapag maraming nagla-like, maraming views. Char. So, mga friends, simulan na natin ang ating chikahan sa ating content ngayon. Ngayon, mag-thank you muna pala tayo sa ating sender. Hi, ma'am. Thank you so much for sharing sa TRF situational questions sa inyong division. Sino siya? Sino siya? Ipon natin sabihin ang pangalan. So, ganun talaga, itatago natin ang pangalan ng mga senders natin kasi ayaw natin din silang hulihin. O, diba? Magka-problema. So ngayon mga friendship, saang division ba to? Hindi din sinabi kung saang division ito. Initial. Mamaya, bago mag-end ng video, ibibigay ko. So panoorin natin, isa-isahin natin, himay-himayin natin ang mga questions na to. At nako, ang haba ng situations, tapos ang haba din ng mga tanong. Alam niyo mga friendships, no? Sabi ng sa TRF na to, maximum of 10 sentences lang. Pero mga friendships, naniniwala ako na kapag situational ang TRF questions, hindi pwedeng mag-limit ng 10 sentences. Bakit? Kasi lalo na dito sa hinatid nating questions ngayon, ang daming follow-up questions. 3, 4, 5 questions ang mga follow-up. So, hindi pwedeng 10 lang. So, dapat, kapag ganito ang klaseng tanungan ng isang division, so, dapat, malaya ang teacher applicants na maglagay na kung alang sentences ang gusto nila ilagay. Okay? So, ngayon, hindi natin sabihin kung saan talaga exactong division to. Pero, ulitin ko, pwede ito sa lahat ng division sa buong Pinas. Ang masasabi ko sa inyo, i-familiarize ninyo kapag maka-encounter kayo sa ganitong situational questions sa TRF exam ninyo, kung ano ang mga actions na dapat gagawin ng isang teacher. Lalo na sa mga fresh grad at bagong pasasalet at wala pang teaching experience. Kasi mga friendships, kapag situational kasi, lalo na kapag ilagay ang sarili ng isang teacher sa loob ng classroom, tapos wala ka pang experience, di ba? Ang hirap makarelate, ang hirap makapag-elaborate, makapag-discuss kapag kaganoon ang situation. So, ngayon, ang masasabi, i-familiarize na lang sa mga bago. Kasi kapag mga may experience na kasi, kapag makita nila itong mga ganitong situation, lalo na encounter, makakasagot talaga sila. Kasi nangyari sa kanya mismo, di ba? Ganun kasi yung mga situational questions, kung na-experience mo to, pwede mong i-answer isagot kung ano ginawa mo dati na tingin mo ay tama, 'di ba? Pwede din gano'n na isasagot. Sa mga wala pang teaching experience, at lalo na kung wala ka pang dito sa situation hindi mo pa to na-experience din, mahirapan talaga. Kaya ngayon, nako, panoorin nyo talaga at pakinggan ninyo ako para mabilis niyong ma-familiarize, mabilis ninyong matandaan kung ano ang dapat gawin ng isang teacher kapag ganito ang mangyayari. Okay, unahan na natin. Simulan na natin. First context or unang situational question, mga friendship. Mahaba ang situation or context. Mahaba din yung follow-up question, kaya mahaba din ang sagot natin. Kaya magchikahan tayo. Naku, baka abutin tayo ng isang oras dito. Pero, hayaan nyo na. Kasi alam kong worth it talaga. Alam kong hindi masasayang ang oras nyo sa video na to. Dahil pakinabangan nyo talaga ito. Okay? Pero mamaya nyo nang tingnan comment section ha. Hiling ko muna talaga. Samahan ninyo ako. Hanggang dulo siya. Ang OA naman natin dito sa video na to. Okay. Ito na. First context or situation. ABC Elementary School, a multi-grade iPad school, is situated in a rural barangay whose community population are mostly farmers.
More than half of your third grade class still struggle with reading. You called for a parent-teacher homeroom meeting or conference to discuss updates on school activities, the learning status of their children in school, and your plans to improve the learning conditions. On the day of the meeting, only a handful of parents were present. So you need to reflect daw on the situation. Now, ano yung question para dito sa context or situation na to? In this situation, what measures will you take to maintain a positive learning environment? Natandaan niyo ba to? Sa Objective 6, ganito din eh. Kaya sabi ko na nga ba eh, kung mag-aral talaga doon sa original questions at original objectives, 6 to 9 NCOYs, hindi kayo masi-zero at mataas ang score. Possible pa perfect pa kasi ito din yun eh. Lahat ng i-revise na question, kahit pahirapan pa lang sarili ng situation muna nila, pero hindi nga sila pwedeng lalayo doon sa objectives. Kaya kung anumang na-review nyo sa mga iba nating revised questions, talagang magagamit nyo din ang mga insights na kuha nyo doon. Pero ito kasi situational, kaya kailangan nyo pwedeng panoorin ito para alam nyo ang mga insaktong gagawin. Okay? So that is responsive to this context. How will you collaborate with community stakeholders to help you improve the learning achievement, specifically on reading? Present a project plan that aims to maintain a learning environment responsive to community context and improve parent participation. Okay, so ito yung answer natin mga friendship. To maintain a positive learning environment in this context, I would implement the following measures. One, naka-bullet type maka-friendship. So, hindi kailangan lahat ang mga nilagay ko, isasagot nyo din. Pwede kayong pumili nyo ng 3-4 bullets dyan, tapos i-discuss nyo na. Yun na. Lahat ng mga sagot natin, hindi nyo kailangan talagang i-memorize lahat-lahat. Ang akin lang is mag-remember kayo dyan, mag-familiarize kayo dyan, may tandaan kayo dyan mga at least 3 or 4 na mga important, tapos kayo na bahala maglaro nun. Laruin ninyo, and then, elaborate din nyo yun. So, hindi kailangan mag-flowering words sa TRF mga friendships ha. Kailangan direct to the point. Kailangan puro laman, puro ideas ang nilalagay natin. Hindi pwedeng magsisinungaling tayo. Kailangan from the heart, mula sa puso talaga. So, ngayon, introduce interactive and engaging teaching methods tailored to the students' needs. Provide additional support for struggling readers through one-on-one sessions or small group activities. Organize regular parent-teacher meeting to keep parents updated on their children's progress. Offer workshops or training sessions for parents on how to support their children's learning at home. And then, collaborate with local community leaders to raise awareness about the importance of education. Next, establish a reading program that involves community volunteers to provide reading support. Create a community library or reading corner where students and parents can access books. Host literacy events or reading challenges to promote a culture of reading within the community. Last, develop a project plan with specific goals, timelines, and evaluation methods to track progress and ensure accountability. Okay? So mga ka-friends, by implementing these strategies, we can create a supportive learning environment that fosters collaboration between
the teachers, the parents, and the community to improve reading achievements among students of ABC Elementary School. So yun ang mga dapat nating mga possible gagawin, mga strategies na dapat natin i-implement kapag sa atin yun nangyayari. So mga friendships, tandaan nyo yon, ha? Hindi lahat to na ilagay ninyo, pero 3, 4, 5, sapat na. Tumpak ganan, shoot sa banga ka na. Perfect ka na mga friendships. Okay, so doon na tayo sa context number 2 or situational question number 2. So, nako mga friendships, nag-iinit na ba ang ating katawan dyan sa tanungan natin? Nako, parang ayaw ng division na itong mag-hire. Parang, nako, ang laki ng ang lakas ng trip na division na to, no? Pero maganda siya. Talagang mapapa-induct ka, sure. Talagang mapapa-post ka, ops! Saglit lang. Paano ko ba ito simulan kung ganito ang nangyari? O, diba? So, ang swerte niyo mga friendships kasi napanood niyo ang video na to. Kasi at least kapag itanong ito, same situation mangyayari sa questions ng TRF exam ninyo, diba? May idea na kayo. Okay. Number 2. You were given a chance to teach grade 4 MAPE in Malakas Elementary School early this year. So, you emailed the parents using the school's official email, notifying them that you are available on weekends and after school to teach piano lessons to the pupils at a reasonable hourly rate. However, several of your piano lesson students have been struggling with their studies, especially in mathematics and science. You feel that the extra time out at school will benefit to the students. So review your personal teaching practice vis-a-vis existing laws and regulations pertaining to the teaching profession as specified in the Code of Ethics for professional teacher. Naku, mga friendships. Ano, parang, ano ba to? Ano bang dapat gawin? Oh my goodness. Ang sarap ng question. Ang init mga friendships, sana uulan na. Okay, ito yung question mga friendships sa context na yon. Okay, so what possible issues might arise from this scenario? How could this scenario become a violation of the Code of Ethics for professional teachers? Yun yung follow-up question. Another follow-up. What measures can you take as a new teacher to make this situation better? Another follow-up question. What teacher development plan do you need to improve your teaching practice and specify what mode of delivery you find effective for you? So mga friendships, ito yung situations, hindi kasya ang 10 sentences. Hindi pwede. Ang daming follow-up questions. Okay, ito yung isa-isahin natin ha. Ang first question kanina ay, what possible issues might arise from this scenario? Ito yung sagot natin doon. The possible issues that could arise from this scenario include 1. Blurring the line between personal tutoring and professional teaching. Next, focusing more on extracurricular activities rather than core subjects. Okay? Third, creating inequality among students who can afford extra tutoring. Fourth, neglecting the diverse learning needs of all students in the classroom.
Next, violating the principle of fairness and equity in education. Last na maaaring issue doon sa situation ay breaching the code of ethics by prioritizing personal financial gain over the holistic development of students. Yun yung possible issues na mangyayari kapag ganun ang situation. Okay, sa follow-up question natin, ano yan? How could this scenario become a violation of the code of ethics for professional teachers? Okay. So, ano yung mga possible issues and alignment with the code of ethics for professional teachers? So, ito, ang pwede natin isagot ay I can. Mag-first person na kayo. So, ito kasi yung, ano yung pwede mong dito dito sa to, of code of ethics, ano yung pwedeng violation dito? Anong pwedeng maaaring violation. So now, dito kasi mga friendships, to address this issue, wait lang. So, doon sa first question natin, magiging issue yon. Doon sa scenario. Ngayon, ang isasagot natin next doon ay ano yung mga possible ways to address the issues na nilagay natin sa first question. Okay, ito yon. I can refrain from offering paid tutoring services to my students. Prioritize core subjects areas during school hours. Provide additional academic support during regular school hours for struggling students. Offer free tutoring sessions to all students who need extra help. And ensure that my actions are in the best interest of all students, not just a select few. So, yung lima na yung mga franchise, yun ay mga pwede nating gawin para ma-i-address natin yung sagot natin sa number 1 ng maaring mga scenarios mangyayari. Okay? So, for the teacher's development naman mga friendships, I can attend professional development workshops on differentiated instructions. Yes, maganda kasi ang differentiated instruction mga friendships, lalo na pag ma-assign tayo sa mga lugar na may mga IP group of learners, merong mga special needs ng mga students, mga friendships. So, mas okay kasi yung mga ganun kapag alam natin paano gumawa ng mga differentiated activities para we know better and we are good and how to handle those kinds of learners. Kasi, nako, hindi natin alam mga friendships kung ano ang possible mangyayari kapag kasi alam naman natin kapag iba parehong instruction lang tapos hindi mo alam na ito pala may nang bully diyan, ito pala dito mga hindi marunong magbasa pero they are visual learners. Kasi sa differentiated mga friendship, i-group mo kasi yung students according to their abilities, according to their kaibahan, kung mga nangangailangan ba to ng tulong, kung mga fast learners ba to siya, kung mga IP ba to siya, ganun. So, pwede mo silang isang group para walang ilangan sa paggawa ng activity. Yung mga kagrupo nila, masama nila, so magandang output noon mga friendships kapag gamitan na ng differentiated. Kaya sa mga final demo o kaya demonstration teaching, kailangan talaga ang gawin sa group activity ay differentiated instruction. Okay? So, an effective mode of delivery for improvement could be a combination of in-person workshops, online courses, and collaborative discussions with colleagues to enhance my teaching practice at Malakas Elementary School. So, yun yung concluding statement
kay mga ka-friendships, para mas lalong bet ka ng TRF evaluators, huwag kalimutan maglagay ng introductory statement and concluding statement para mas mas mapahanga mo yung evaluators ng TRF. Yung mag-check na yan. So sabihin, oh, ang ganda naman ng sagot. Talagang, pero iwas talaga flowering. Dapat direct ka sa lahat doon. Kasi wala diyang, hindi yan storytelling, hindi ka dyan magkukwento. Sasagot ka ng diretsyo dyan. Kasi may oras din. Ako. Sige, doon na tayo sa context number 3 or situation question number 3. Maikli lang ito na tanong. In a parent-teacher conference, you discuss with this parent the progress of her daughter's academic achievement in your class and her yelling behavior inside and outside the classroom. So, during the conference, the parent becomes upset and begins to speak disrespectfully using profanity and making personal attacks on you. So reflects on this situation. Bakit naman kasi? Bakit naman kasi talagang over the class, over the bakit ka na kailangan doon sa pwede naman siyang i-call mo siya for a private conference, sa private room, closed doors. Kasi personal to eh. Kapag gano'n, wag kasi wag atakihin. Wag mong i-brought out yung concern na ganito. Wag mong i-announce, wag kang magbigay ng advice. Wag magbigay ng feedback, ng comments sa mga bata na alam mong personal ito at dapat ang parent lang ang nakakaalam. O sige na, ang dami nating daldal. Tingnan muna natin dito ang question. Okay. So ngayon, what practical steps can you take to foster respect and protect your dignity as a teacher? How can you demonstrate care, respect, and integrity towards students and parents through your practice? So what kind of training or professional advancement may be provided to teachers to make them feel appreciated and valued? So mga friendships, pag tayo naman ay mga teachers, kahit sino pa ang mga parents natin, kunting respeto po. Dapat, kung alam mo mga personal things na po, kailangan mga academic performances o kaya behaviors, kay gano'ng kapasaway pa yung bata, kailangan mo siyang i-call for a conference na kayo lang po ang nag-uusap, na walang ibang nakakarinig. Kasi talagang ma-offend yung parent, magagalit. Kahit kung ako naman si parent na diniscuss mo yung issue ng anak ko dyan sa karamihan, ay hindi pwede yun. Foul na yun. Violating na yun. Violation yun. Violating the rights of the parents, students, of course, sa'yo. Lumampas ka sa boundary mo as a teacher. So, bawal yun. Talagang pwede kanyang makasuhan yan. So, ingat-ingat ha. So, ngayon, ang sagot natin dito is to foster respect and protect my dignity as a teacher in such a situation, I can remain calm and propose refraining from engaging in a verbal altercation, politely but firmly remind the parent of the importance of respectful communication, request a break from the conversation if needed to regain composure, and then document the incident and report it to the school administration for support,
Seek guidance from a mentor or counselor on how to handle challenging interactions with parents. Kapag bago pa tayo, huwag mahiyang magtanong talaga. Talagang maka-friendships. Hingi ka ng advice sa master teacher mo. Kasi meron po tayong naka-assign na teacher sa atin. Kung nahiya ka sa principal, dumiretso, doon ka muna sa master teacher mo o kaya sa guidance. Sino mang guidance advocate, sino mang guidance teacher sa school niyo, alam niyan, marami na siyang cases na encounter sa case mo. So, matutulungan kanya. O kaya sa mga friend mong teacher na matagal na serbisyo, yung mga matagal na kasi friendships, ang dami na yung mga experiences sa mga issues, cases, makapagbigay na siya ng magandang advice sa inyo ano dapat gagawin. Okay. To demonstrate care, respect, and integrity towards students and parents, so I can maintain open communication channels with parents to address concerns promptly, listen actively and empathetically to both students and parents to understand their respective perspectives. Treat all individuals with dignity and fairness regardless of challenging circumstances. And then, uphold the professionalism in all interactions, modeling positive behavior for students, and then training for professional advancement opportunities that could make teachers feel appreciated and valued may include one, conflict resolution workshops to equip teachers with skills to handle difficult situations, and then emotional intelligence training to help teachers manage their emotions effectively. Professional development on effective communication strategies with parents and students. Next is peer support programs or mentorships of opportunities to provide ongoing guidance and encouragement for teachers facing challenging situation. So mga ka-friends, ipasok ko lang ha, may naalala ko. Tayo din mga kapwa ka-friendship teachers, kapag nasa public school na tayo, talagang control natin ang sarili natin. Talagang mag-ingat tayo. Double ingat talaga. Bakit? Kasi, tayo talaga ay wala tayong batas para sa ating protektahan tayo. Iwas tayo sa students. Kasi kapag ang students ay involved dyan, talagang hindi ka excused. Okay? So, tayo din kapag nagagalit tayo, ingat tayo sa ating mga words. Nako, baka anong oras sugurin ka ng mga parents kasi ang mga parents sa public ang tatapang. Hindi ka sisinuhin. Talagang kung galit sila, gagalit talaga yan sila. Ganon. Kaya tayo, pag baguhan pa tayo sa ating profession, sa ating pagtuturo, so talagang huwag kang mag-feeling magaling. Huwag kang feeling na alam mo ang lahat. At huwag maghiyang manghingi ng advice sa ating kapwa ka-friendship teachers. Lalo na yung matagal na. Huwag isip, ang galing ko. Summa cum laude, magna cum laude, top 1 sa LET. No, hindi kailangan yan sa pagtuturo kung nandun ka na sa difficult situations. Ang kailangan doon, yung tamang gawin. Kasi yung iba, natatamaan yung mga ego nila. So, alam nyo ba, yung nag-trending na teacher na nainis siya sa mga students niya kasi ang iingay, mas wala pa daw maisagot sa mga lessons. Tapos siguro na-insulto siya. Sabi niya, hindi ako nagtapos na pag-aaral, hindi ako pumasa, hindi ko pinasa ang board exam para lang, ano yon? Ano ba yung baka magkamali ako dito? Para lang sa di ba, wala, paano ko ba to? Wala pa siyang napatutunayan sa mundo. Yung pagpasa ng LET, hindi kasi measure yan. Hindi kasi measurement. Tandaan mga friendships ha. Ang pagpasa sa LET ay hindi measurement na magaling ka. Yes! Hindi yan. May paswertehan dyan ang pagpasa ng LET. Hindi yan hindi yan tool, hindi yan sabihin mong magaling ka na. No.
yung mga super tagal na sa serbisyo, sa pagtuturo, yung nakaabot na ng 30 years and plus, dun ka humanga. Paano nila nalampasan ang mga challenges, difficult situations, ang mga parents, ang mga students, ang mga problema? Di ba? Kinalabutan ako mga friendships. Yung mga teachers umabot ng 30 plus sa pagtuturo. Paano nila hinandle yung mga students nila? Lalo na nilagay pa sa dulo ng sections. Di ba mga friendships? Naiyak tuloy ako. Kasi, yung nag-trending, kung hindi ako nainis ako dahil hindi ko man alam ang buong kwento, pasensya na ha. Kaya lang kasi, hindi ako kumampi din sa students. Ang mali din kasi doon, parang mayabang. Yun kasi ang dating sa akin, parang yabang naman niya. Ako nga, Doctor of Education, hindi nga ako nagmamayabang. Tumutulong pa nga ako, umiyak tuloy ako. Ako kasi, hindi ko masyadong ini-stress ang sarili ko sa mga bata. Kung anong gusto niya, binibigay ko. Ayaw niyo mag-aral? Okay, huwag kayo mag-aral. Ayaw niyo gumawa ng assignment? Eh, wala problema sa akin. Ayaw niyo magbasa? Ay, problema ko ba yan? Ano i-stress ko sa sarili ko para sa inyo? Ano, magpakamatay ako ng maaga dahil sa inyo? Gusto kong mabuhay ng matagal. Ang sarap kayo ng buhay. Kaya, sige, mag-aral kayo o hindi, wala problema. Gumawa ka na assignment o hindi. Marunong ko magbasa o hindi, wala akong problema. Bakit, papaluin kita para nang basa ka? O sino ang talo nun? May karapatan ka, may karapatan ang bata. Mga friends, ang lahat ng karapatan. Alam nyo, naiyak ako. Natawang-tawa ako, naiyak ako. Ang karapatan ngayon, lahat ng batas ay nasa bata. Wala tayo na puprotect ang batas. Enjoy natin ang buhay. Kaya ang sarap magturo kung ang bata ay nakinig, sumusunod, at yung parents nakipag-cooperate. Ang sarap-sarap turuan nun. Hindi ka mapapagod, hindi mo maramdaman ang pagod. Pero, nako, kapag ang parents na kumukontra sa nako, sige, yan para gusto nyo, ibigay ko yan. Bakit ko pera pa sa sarili ko? Ganun. Pero nainis talaga ako hindi ako nainis, kaya lang yung teacher na yun, di ba? Nagdrama tayo, pang 3 pa lang yun. Meron pa tayong 4th na context or pang-4 last na situational question. Sige, basahin natin para matapos na tayo. Ako, baka abutin tayo ng 1 oras. Ito nakakahiya na sa oras ninyo. Ewan ko kung nandiyan pa kayo sa video natin. Baka kayo na pa kayo umalis. Pero, thank you sa mga nandito pa ha. Nilaan nyo talaga ang oras sa ating chikahan ngayon. Sabi ko naman sa inyo kanina pa sa harapan ng video natin na mahaba ang chikahan natin dito. Ang daming dramang ipapasok. Okay? So, context number 4 or situation question number 4. As a member of this association, you were invited to a regional teacher development training by the Association of Grade 10 Professional Teachers in your region. However, your school head turned down your request and desire to attend the training because of the constrained school budget for professional development and reflect this circumstance. Alam niyo mga friendships, sa totoo lang, sa school talaga namin, hindi ako nagmamayabang. Talagang lahat ng seminars, lahat ng trainings na in-announce ng division, kasi inahatid talaga yun sa school namin, sa GC namin, talagang pinopost lahat. Wala akong pinapalampas. Kahit hindi ako SPED teacher ha, lahat ng training ng SPED inatinan ko. Seminars, online. Talagang inatinan ko. Kahit alam ko hindi ko subject, inatinan ko. Kasi nga nasa professional growth yon, nasa yon. Kasi kailangan natin ng MOVs din. Mag-ipon ng certificates para sa IPCRF MOVs natin.
O may mga MOVs na ba kayo? Di ba? Kailangan talaga yon. Kaya mga friendships, lahat ng seminars, kahit hindi man kayo, yung pang general na announcement, o sino yung gusto umattend, kapag gano'n ang announcement, magtaas ka ng kamay, attend ako! Ganon kasi kailangan doon sa objective 13 and 15. Kaya mga friendships, attend ng attend lang. Malay mo, one day, magagamit mo ang certificates na yan. At kailangan talaga, every year tayo, mayroon tayong mid-year at mayroon tayong year-end na IPCRF. Kaya lahat ng seminars, slacks man yan or lack man yan, kailangan talaga natin umattend ng mga ganon. Kasi may certificate yung kailangan natin. Mga committees, naku, kailangan din yan. O ito na question sa situation na yon. So other than the budgetary issue, how will you convince your school head to allow you to attend the training? Okay? So how will your participation to development trainings and membership in professional organizations positively contribute to the teaching learning process and your professional growth as a teacher? How would you share gained knowledge and methods with the other educators to improve the training practice, and please cite concrete and slash or specific actions to take. Okay? So, ang sagot natin dito mga friendship sa situation na yan, kapag ganun na mangyari about training na kulang sa budget pero gustong-gusto mong umattend, ito yung gagawin natin. To convince my school head to allow me to attend the training despite the budget constraints, I would present a detailed proposal outlining the specific benefits of the training for my professional development and its potential impact on students' learning outcomes. Pasok yun. Goods yun. I will offer to explore alternative funding sources such as grants, sponsorships, or scholarships to cover the training costs. Pwede din yun. Maghanap ka ng sponsor mo. Third, suggest a compromise such as attending a portion of training or finding a more cost-effective option. So participating in development trainings and being a member of professional organizations can positively contribute to teaching learning process and my professional growth by exposing me to a new teaching methodologies, strategies, and best practice. Talagang itong pagbago ka sa teacher, pwede talaga to yung bagong kakapasok mo lang sa serbisyo. Sa pagtuturo, kailangan mo lang itong mga training talaga para mas mahasa ka, marami kang matutunan, di ba? Kasi public na yun, ang gagaling ng mga resource speakers nila. Okay? Enhancing my subject knowledge and pedagogical skills. Fostering collaboration and networking opportunities with other educators. Last, number 4, providing access to resources, research, and trends in education to enhance classroom practices. And the next follow-up question na dulo, to share gained knowledge and methods with the other educators, I could conduct a workshop or presentation at school to share key takeaways from the training. Ito yung parang magre-echo ka. So, conduct a lot to listen. Kasi, alam nyo sa school din, ganun din. Kapag may umattend ng seminars, so, lahat ng mga natin ng seminars, is-slack yan, o kaya during NSET, maging speakers sila doon sa inset. Yun yung ginawa namin last inset nung January. Okay? So ako, I was one of the resource speakers kasi ang dami ko inatinan na seminars kaya parang re-echo siya, ganun nangyari. So instead, yung pag-attend mo, ikaw yung attendee, ikaw yung participant, ikaw yung listener, no, pag inset na, ikaw na yung speaker, i-conduct mo ulit yung pinag-atinan mong seminar. Okay? So, initiate a peer mentoring program to support colleagues implementing new strategies. Create a resource repository or online platform to share materials, lesson plans, and tools. Organize a mini conference or professional development day at school to disseminate news practice and encourage collaboration among staff members. Okay, yan. Mga ka-friends, tapos na tayo. Masaya na ako, natapos ko ng basahin lahat. Kaya lang ang tanong,
Masaya ba kayo? At ang tanong, nandyan pa ba kayo sa oras na to? Ay nako, sino na kaya ang kausap ko ngayon? Nako, bibigyan ko ng prize ang umabot dito. Ang mga umabot dito sa part na to, bibigyan ko kaya ng prize. Ano kaya? O sige nga, pag-isipan ko kung anong prize ibibigay ko. O sige nga, mag-comment kayo sa comment section kung umabot kayo dito at ilagay kung anong oras, ilang minuto kayo. Kasi ngayon, 45, insakto 45 minutes tayo dito ngayon. O ilagay nyo kung anong oras kayo umabot sa video, sa comment section. Pag-isipan ko ang price, tapos i-PM ko kayo. Or kaya i-PM nyo ako sa ating FB page. Baka mayroon tayong palibreng lesson plan dyan ang price natin. Kasi baka hindi ka pa nakapag-demo, so may free of lesson plan, free files, o diba? So, yun mga friendships, thank you so much sa pagsama sa akin. Hanggang dito, nakakahiya. Malapit mag 1 hour ang video natin sa content natin ngayon. So, thank you so much ulit sa iyong support at pagmamahal at pagsama sa akin sa lahat ng video sa mga chikahan natin. So, thank you. So, alam kong napapagod yung iba sa chikahan natin sa super haba, pero thank you sa pagtitisyo sa akin. That's all for today's video. Bye and see you sa ating next vlog. And huwag kalimutan, gigugma ko kamo tanan mo amang. Bye!